Nakakain na ba kayo mga kasambahay? O kapag nakakain na kayo, ang tanong na susunod, ang pet cats nyo ba nakakain na rin? Kasi ilan sa mga may alagang pusa, minsan ang eksena kahit may nakahain namang pagkain sa kanila, parang may sarili silang preference, no? May sarili silang gusto, gaya ng mga cat food. Kaya ang hirap-hirap nilang pakainin. Kaya ngayong umaga, alamin natin kung paano ba ang pag-manage sa pagiging picky eaters ng ating mga pet, partikular na ang mga pusa. Kasama natin si Doc Gab Almera na isang veterinarian and founding chairman ng Pet Partner Philippines. Good morning, Doc. Morning, Doc. Welcome back to Good Morning. Doc Gab, please greet our viewers po. Thank you so much and good morning po sa lahat ng fur parents natin. And this is a very good topic for today, no? Kasi marami tayong mga fur parents ngayon na talagang nalilito, lalo na sa mga first time fur parents na hindi alam ang gagawin kapag nagsasala ng alaga nila. So, it's very important that you watch the whole entirety of this interview para marami tayong matutunan. Tama. Doc, kanina sinabi nung kasama namin dito, yung pusa niya daw nung simula naman kumakain ng isda. Tapos biglang ayaw na ng isda, gusto na cat food. Bakit po ba nagiging picky eaters yung mga pusa na? Okay, maganda pag-usapan muna natin yung proper definition of terms, no? Okay. When we say picky eating kasi, it's not a diagnosis. Hindi siya sakit agad eh. It's a sign of a possible problem. When you say picky eating, it's a temporary condition of refusal to eat a certain food. Pero meron tayong mga medical condition attached to it. May tinatawag tayong hyporexia. Ang hyporexia is medyo may reduce in the total intake ng food. May tinatawag naman tayong anorexia. Ito yung total alang kinakain. Exactly. Meron din tayong food neophilia. May preference sila in certain type of new food. When you say naman food neophobia, meron silang certain na aversion, ayaw kumain ng certain food, no? So, we have to distinguish first kung ito ba talaga ay picky eating. Kasi hindi madali siyang i-approach, lalo na kung may clinical issues tayo dito. So, alamin natin muna, ano ba yung pinaka-talagang kondisyon ng pets natin? And we, on the veterinary side, when we approach this kind of problem, ito ay iba-iba based on species like dogs and cats. Magkaiba talaga sila. So, let's take for instance yung situation ng cat na before gusto niya yung fish, ngayon ay gusto na ng cat food. We have to remember, malayo ang pagkakaiba ng cats and dogs. Ang mga dogs kasi natin, they are usually, kadalasan kapag picky eating, ito ay enforced ng pet parents eh. Ito yung mga bigla-biglang nagbabago ng food. Kasi ang dogs natin, mabilis matuto yan ng habits eh. Akala nila kapag sila ay medyo nagtamlay, pag binago, at nagtamlay-tamlayan for example, at hindi kinain yung food dahil busog pa, pag pinalitan mo, alakala nila, yun na yung magiging pattern nila. Kapag wala hindi ako kumain ngayon, may mas better na food na ibibigay. In cats, comparison to cats, ang cats kasi medyo sensitive yan in any changes. For example, siguro I would take for instance yung nangyari, may mga instances sa cats kapag merong nako-correlate sila na hindi maganda sa certain food, for example, kinain nila yung fish, and then suddenly may bitter taste, may naramdaman silang hindi maganda dito, tinatawag natin food aversion, hindi nila kakainin to. Kasi nako-correlate nila in their certain condition na naramdaman. Nahilo sila, for example, kasi may component doon na hindi pala maganda sa katawan nila. Ganun nagkakaroon ng problem sa cats. And sometimes, yung mga condition din sa environment, sobrang sensitive ng cats than dog. The food bowl itself, the warm temperature of the food, and even the volatility or the smell. They are very, very sensitive to that. Ay, ang sala talaga ng mga pusa. Oo nga. Pero, Doc, may kinalaman ba to sa breed ng mga pusa? Kasi minsan sasabihin sa'yo, ay, social yung pusa mo kasi may breed yan, maselan yan. Ay, ito, puspin yung pusa, kahit ano kakainin yan. May kinalaman po ba sa breed? Very good question to answer ngayon. No? Kasi kadalasan yung naging misconception natin eh. Yung mga pagiging picky eater ng mga pets natin, pag behavioral siya, when say behavioral, na-ruled out mo lahat ng clinical condition, wala talagang specific correlation sa breed. Kadalasan lang yung sa kanila dahil sila ay isang sa mga reason, pag kasi long coat, medyo nakakaramdam niya ng mas irritated sila sa environment. So kadalasan, meron silang hinahanap na preferred na mas masarap na pagkain. Pero wala talagang certain breed na masasabi nating mas picky eater. Meron lang silang kakaibahan in terms of their nutritional requirement. In maintaining their coat, in maintaining their body, in maintaining their meat intake.
doon nagkakaroon magkakaiba. Pero in terms of breed, wala talaga masyadong differences diyan. Okay. Hindi totoo pala yun ang kapag ka puspin kahit ano lang pwede. Yung puspin ko, mas maselan pa sa mga may breed na mga kilala kong pets eh. Okay, so hindi masyadong factor yung breed. Yes. Pero Doc, aside po sa mga na-mention nyo kanina, ano po ba yung mga common mistakes ng mga pet owners na posibleng dahilan kung bakit lalo sila nagiging mas mapili sa mga pagkain? Okay, sige, magandang question. Una, simulan natin sa dogs, no? Kadalasan sa dogs, sila kasi talaga yung flexible in nature. Ang dogs kasi is omnivores. When you say omnivores, they eat like humans. They eat meat, they eat protein. Ang cats kasi carnivorous sila eh. They eat protein. So ang dogs natin, kadalasan nagkakaroon niya ng picky eating habits. Una, pag may tinatawag tayong positive reinforcement, yung napapalala natin, yung pagiging picky eater nila. Konting hindi kumain, dagdag ka ng bagong pagkain, toppers and all and that. Akala nila, i-correlate nila yun sa habit na yun nga, sinabi natin, kapag may pagbabago sa ginagawa nila, may mababago palang mas masarap na pagkain. Pangalawa, sumusobra tayo sa treats. Treats should be less than 10% of the diet. Kapag kasi nagkaroon na ng delusion ng nutritional balance ng pagkain dahil sa treats, nabubusog sila, mas matasty yun sa kanila, ayaw na nilang kumain, nagiging picky eater sila. Pangatlo, yung mga open feeding. Kasi open feeding, yung wala na talaga silang, wala nang challenge to eat. Kasi yung hunger nila, yung pattern ng hunger nila nawawala eh. For example, laging available yung food. Hindi mo na ma-monitor kung talaga bang hindi kumakain o dahil busog lang talaga sila. Kasi readily available yung food. Compared to cats, cats hindi ganoon kasimple. Ang cats may magbago lang, like what we said, sa environment, sa level ng bowl, sa linis ng pagkain, meron lang ingay, may binago ka sa bahay that could affect actually their food intake. And most importantly, cats are very, very dependent on texture of food. Texture and smell. They are very, very dependent on what type of food you're feeding them. Okay. So, kadalasan, ang kala ng pet parents, it's the food alone in cats. No, it's the environment and the food. But dogs, picky eating usually because of what we do to them. Pero Dok, para natin malalaman naman kung na picky eater yung alaga nating pusa at hindi siya may sakit. Kasi Yun. di ba nasabi nyo kanina, Oo. pwedeng may sakit siya kaya siya nag-iiwas sa ibang pagkain. Pero paano natin malalaman na environment issue siya or something na maling ginawa din ng pet owner kaya naging picky eater? Yes. May tinatawag tayong tough love in dogs. When say tough love, ito yung medyo gugutuin mong konti. No? Kasi meron tayong tinatawag na hunger override. Ano naman pagiging picky eater ng dog mo, kung healthy yan, when you say healthy, walang vomiting, mamonitor mo din kung may loss in weight, kung meron siyang nausea, may anything na nakita mo nagbabago sa balat niya. Kapag wala naman yung mga yun, you can try yung tough love na don't change the food right away. Now, malalaman natin siya kapag merong food override, ibig sabihin, nung hindi mo pinakain, hindi mo binago yung food, kumain pa rin siya kasi nga nagutom siya. That's behavioral in nature. And usually, 24 hours yun eh. Hindi niya kayang tiisin ang gutom because he's healthy. Pero kapag kasi may sakit yan, hindi nagkakain. Kahit offeran mo yan ng mga masasarap na food. May tinatawag tayong novel food eh. When you say novel food, it is usually protein na hindi niya common na kinakain. For example, yung dog mo ang kinakain lagi chicken or beef meat. And then all of a sudden, nag-offer ka ng novel food like rabbit meat, yung mga novel food na hindi niya laging kinakain or never niyang nakain, at hindi niya kinain yun, sign niya na possible, sakit talaga yung nararamdaman niya. Kasi even the most tasty food, ayaw niya. Sa cats naman, malalaman mo to kapag talagang ganun din, same pattern. Na hindi 4 or 48 hours ayaw niyang kumain. Kahit magbigay ka ng mga ibang food na. Tandaan lang po natin, sa cats, mahirap maghintay ng matagal. Kasi unlike dogs, ang cats natin, iba yung processing nila ng fats eh. Tandaan natin, kapag gutom tayo, ang ginagawa ng katawan, kinakain niya yung stored fat natin, stored energy, di ba? Para magamit as energy. Ang cats, kapag meron silang overweight condition, yung fats nila na gagamitin kapag hindi mo sila pinakain, dadaan sa liver yon at yung liver, ma-overwork siya. Kaya common sa cat ang hepatic lipidosis. Disease condition siya na kapag hindi siya kumain ng matagal, nagkakaroon ng problem yung liver. Not common in dogs, but common in cats. So remember, in checking kung behavioral or clinical, we have to be careful. We can consult our vets. So pwede ba, applicable ba yung tough love sa mga cats dog for meron bang limit lang? Kunyari, 1 day lang. Kasi sabi niya, 48 hours kapag para malaman natin na meron talaga siyang sakit. So pwede natin gawin ba sa cats yung mga tough love na Sa dog, ideally, pero sa cats, actually, hindi talaga Wala- siya ay, ideal. okay, You have to hindi consult the vet. You have to check muna yung kanilang blood component, Okay. kung may mga ibang baka sakit na pwedeng matest natin. So, Doc, masasabi ba natin na yung tip na gutomin mo yung pusa mo para kung ano yung ihain mo na pagkain, kakainin niya, tama ba yun? Delikado at mali. No? Mali, Kasi oo. like what we said, meron silang condition na hindi ganun normal. Hindi pareho ng dogs na kaya nilang i-tolerate yung long awaiting time of no feeding.
Lalong-lalo na po ang dami nating mga cats parent na ang daming matataba. No? Gusto nila patabain yung nga. overweight din na to na condition, akala rin niyo pag mataba yung cats mo, okay lang di siya kumain ng matagal kasi may stored fat eh. Hindi nila alam, sabi nga natin, since they are carnivorous in nature, yung fats na sinasabi natin gagamitin niya as energy kahit di siya kumain, hindi yun normal na mapaprocess. Kaya again, possible sila magkasakit palagi. Okay. Dok, kailan na dapat magpa-consult sa vet pagdating po sa mga eating habits ng ating mga pusa? Kapag sa mga cats natin, nakapansin na tayo ng, actually sa cats emergency to no? Kapag nakapansin na tayo na medyo meron na tayong mga prolonged non-eating, meron na rin mga weight loss na kinoconsider, or kahit nga 24 to 48 hours na may kasamang vomiting, nausea, incoordinated movement, we have to visit na the vet. Kasi the reaction of the body is very fast and highly detrimental in cats. So, you have to check those signs. Ayaw kumain, may pagsusuka, may pagkahilo, and lalo na i-consider mo kung old na yung cats mo or obese siya, you have to rush them to the vet. Emergency yun. Alright. Doc, baka may gusto po kayong i-promote naman ngayong umaga. Go ahead po, Yav. Okay, siguro sa mga pet parents natin, tandaan po natin ang pagiging proper diet, walang kinalaman yan sa brand. Walang kinalaman sa type ng food. A proper diet or a best food depends on your capacity of your pet to thrive and to continuously live a healthy life. Depende din po yan sa kaya mo ipakain ng tuloy-tuloy, sa kaya mong bilhin ng tuloy-tuloy, and sa pagpapakain mo. Kasi marami pong food na binabago lagi dahil nga minsan wala ng budget, nakita lang sa internet na maganda daw to. So follow what you can provide to them. And sa lahat ng pet parents natin, maganda po nating tandaan na hindi po pinapakain ng mga cats and dog ng mga tira-tirang pagkain. That's old school already. We're already in the modern time na we have to provide the balance and proper nutrition for them. And that's part of being responsible for parents. Kaya po sa mga pet parents natin na gustong malaman kung paano mag-alaga ng maayos ng pet, you can visit our page on Facebook, social media, TikTok. That's Doc Veterinarian. We have content there. Also, we do some live content na pwede kayo magtanong. And we also visit a lot of communities for our low-cost Kapon event. We also do seminars in school. Kaya you can visit and join us para din po mas matuto kayo. And I would like to say hi to our followers sa Facebook sa Pet Partner Philippines and our family in Gapan City. Shoutout po sa inyo. Ang ganda nga na meron kang vet na pwede mong matanungan lalo na kapag may mga questions kaysa manghula ka or i-search mo sa internet. Mas maganda, meron tayong professional na sasagot dun sa mga queries na. True. And for that, thank you so much po, Doc Gab, sa pag-share ng inyong cat care tips, lalo na para sa mga may alagang picky eaters na mga cat. That's right. Discipline comes first para hindi masanay ang cats natin na maging picky eaters. At lagi natin tandaan, ang responsible pet owner ang tunay na pet lover.